ano nyo, December 3 to 11, around 1,200 respondents at lumalabas dito ay 73% ng mga respondents dito ay naniniwalang yung panunuhol o yung bribery ang pinaka nakikitang uri ng korupsyon. How would you attribute this, Prof? So, istorya kasi kailangan importante yung konteksto. Yung konteksto. Yeah. So, itong pag-aaral na to, kinumission to ng Office of the Ombudsman. So, may okay. kita kagad na itong bagong leadership ng Ombudsman, medyo iba yung pananaw niya, no? Kailangan data-driven, kailangan laging scientific yung approach. At naniniwala siya ng simula dapat is really institutional reform. So kinausap nila yung Okta at sila ho nagdisenyo ng mga tanong, ha. Sila talaga yung nag-commission, no? Sila talaga nagdisenyo nito at pinatubo lang po namin noong December 3 at 11 all over the country at ito lumalabas. So maraming tanong po to. Ito pa lang ang inauthorize sa aming ilabas. Although nagpa-press ko na po ang Ombudsman tungkol dito last Friday at saka yesterday. So ang ibig lang sabihin, ano ba talagang pananaw ng mga ating kababayan tungkol sa korupsyon? Para lang naiintindihan to. Unang-unang finding, naiintindihan ho ng ating kababayan ang korupsyon. Ang paggamit ng public funds for private gain. Naiintindihan ho, more than majority ho. So, more close to 8 out of 10 Filipinos understand what corruption is. Tapos tinanong na namin, ito yung amin nilabas kahapon, ano ba mukha ng katiwalian? Kasi maraming forms of corruption. Marami siya, di ba? Ano ba yung nakikita? Ano ba yung... kasi kailangan natin intindihin. Paano ba naintindihan ng mga kababayan natin itong malawak na problema? So, yun, pangalawang finding yun. Naintindihan nila kung ng korupsyon, naintindihan malawak at importanteng solusyonan yung problema na to. Pero, iba-ibang tingin nila, ano yung korupsyon? So, syempre, nakikita rin natin yung mga malalaking flood control scandal. Malaking corruption na ganyan. Pero sa everyday Filipino po, 73% po, ang nakikita nila yung petty administrative corruption. Yung nakikita nila sa mga government offices. Kuha sila ng mga licenses, permits para sa trabaho nila. Yung mga padulas, di ba? Yung mga ganun Ang iniisip ng mga kababayan na ito talaga ang mukha ng korupsyon na araw-araw naman nakikita, nararamdaman. At to some extent, kasabwat rin tayo, no? Kasi syempre, naglalagay sila, naglalagay tayo, dahil kasi gusto nating mapabilis yung papel. Willing ka naman magbayad. Bribery, 73% ho. Yan, tinatanong natin sa mga kababayan. Pangalawa, yung nakikita natin, flood control scandal, no? Yan, misuse ng public funds. Yung mga malalakihang klaseng korupsyon na apektuhan ng buong bayan. Pangapat yung vote buying, 64%. At saka yung, ito, interesting yung mabagal na hustisya. Nakikita natin kababayan, isang form of corruption yan. And ito yung nakikita ng tao, ng ating mga kababayan. Ibig sabihin, ng katiwalian sa ating bansa, hindi siya abstract po. Hindi siya, naiintindihan ho siya, no? Hindi lang ito yung mga billion-billion na scandal na mabasa natin sa newspaper at saka sa social media. Sa everyday siya, sa mga araw-araw nakikita siya at narinig siya at nararanasan sila ng mga kababayan natin. Dito lalo na sa forma o sa anyo ng panunuhol. So, yan yung unang importanteng finding dito. Hindi naman siguro surprised yung mga kababayan natin pag marinig to kasi sila mismo nagsasabi sa survey. Ito yung nakikita nilang matinding anyo. Pero ibig sabihin, dahil ombudsman nga ng commission, sila rin ho mag-i-implement ng mga institutional reforms following the result of the survey. Di ba? Ganun na rin. Kasi sila, di ba? Tama ba? Anong dapat gawin? Lalo na sa bribery. Parang talamak na nga. Sabi nyo nga, lahat tayo have become part also of that corruption mess. Dahil nagbibigay tayo, gusto natin mapabilis yung papel, yung mga ganun. Where will it start? Parang gano'n. Tama, diba? So, I think clear naman sa ombudsman, hindi naman nila kaya solusyonan to by themselves. Pero gusto nila makita yung extent po. And importante kasi pinag-aaralan at may numero na tayo. So, yung solution nila mas institutional po . Yun ang yung pag-improve ng mga standards, procedures, pagpapalakas ng mga audit natin. And ang unang hakbang na ginawa ng ombudsman, alam naman nila hindi to masusolusyonan lahat ng problema.
Oo. Dito sa katiwalian. Pero yung first step nila dahil dito sa report na to ay magkaroon ng mga resident ombudsman sa lahat ng mga government agencies na nagbibigay ng line services gaya ng mga permits, licenses. Magkakaroon na ng resident ombudsman. No, malaking bagay 'yon, Boss Danny, kasi nakakatakot yung ombudsman. Pero kaya ba 'yan ng ibig sabihin ng budget nila, may resident ombudsman? Yun administrative function, parang gano'n, di ba? Parang magiging parang pulis na sila sa bawat government agency na nagbibigay ng mga lisensya, permits, yung line services na ganito. Kasi yun ang epekto ng datos na para to. may nag-o-audit kailangan bantayan. Nagdesisyon na sila, nag-press ko na sila kahapon, si Attorney Clavano, of course, under the guidance of our ombudsman, Ombudsman Boying Remulla, na as much as the budget can afford, yung budget ng ombudsman, maglalagay sila ng mga resident ombudsman dun sa mga lugar na nakikita nila talamak, glaring talamak. Maganda yun, Boss Danny, kasi pagka may ombudsman dyan, delikado po, kasi alam niyo naman yung ombudsman pwede mag-imbestiga kagad yan. Pwede ka mag-suspend ng mga tao dyan. So, parang ang step forward yan. Hindi siya solusyon by itself, pero I think it's a step forward. Pero ibig sabihin, Prof, tungkol lang doon sa issue ng bribery muna. Kasi sabi mo, yung parang solution is yung resident ombudsman. So, ina-identify ba nila, let's say, yung mga LGUs na mayroon talagang mga rampant ang mga cases na mga ganyan, bribery, within their administrative function? Hindi ko alam yung strategy nila. Pero kasi alam mo, nilabas identified na nila yan. Siyempre, kung saan lugar yung, let's say, which region, grabe rito, talamak ang bigayan dito. Di ba? Doon lalagyan. Yun yung maganda, Boss Danny, sa pag-aaral. Kasi sa iba-ibang rehiyon, iba-ibang parte ng Pilipinas, iba-iba rin yung problema. So, pero I think titingnan nila. Ang idea nila is to do it in the line agencies. Yung mga nagbibigay ng permits, everyday permits na kailangan ng mga kababayan natin para sa trabaho nila. Baka doon na lang muna magsimula, first step. So magsisimula sa mga mayors, 'di ba? Ganun na rin. Yes, 'di ba? Sila yung may handle nung kanilang 'di ba, yung coffers ng bayan, 'di ba, yung pera ng kakaban ng bayan. Pero say for example, magpaparehistro ka ng kotse o magpapakukuha ka ng driver's license. Doon sa mga areas na clearances na kailangan ng mga everyday Filipinos, lagi nilang pinupuntahan para makakuha sila ng trabaho. May fixer, yun ang merong bigayan. Yun po yun po. Sigurado kung may fixer yan, may kasabot na government official yan. Yeah. So, hindi naman nag-exist ang fixer, nahuhulog lang yan from nowhere, no? Yan, merong collusion yan. So I think this is a step forward. And alam mo, ang problema ng katiwalian, problema ng buong bayan niya, hindi lang ng gobyerno, hindi lang ng ombudsman. Alam naman natin, alam ng ating mga kababayan na mali ang katiwalian. Naniniwala tayong talamak siya. Pero minsan, dahil sa hirap tayo, minsan nagiging kasabwat rin tayo. Hindi lang tayo biktima, minsan nagiging kasabwat tayo kasi naglalagay tayo. Kaya yun ang isang message namin na hindi na makasama sa pag-aaral to. Advokasya lang ng Okta na dapat lahat tayo tumulong dito sa laban sa katiwalian. Kung naglalagay tayo, kasabwat tayo. Pero ang feeling ko, we have to be conscious about our citizenship. Kaya nga yun nga feeling ko, Prof, itong findings na inilabas niyo, dapat ito kinakascade natin sa lahat ng mga LGUs, no? Para at least they are conscious. Ibig sabihin, when they are, alam mo na, parang may nakabantay sa'yo if ever na gumawa ka ng, let's say, ganyan, yung mga, may mga manunuhol sa'yo, magbabribe, talagang may nakabantay. Kasi parang aware lahat ng mga staff, di ba, dyan sa mga government offices. Ibig sabihin, it's the duty now ng mga LGUs na i-cascade itong findings niyo. Napaka-importante nito in the way we do things every day. Yeah, but I think the government, the president started a conversation, and it has, become so much bigger than what it was. And importante ito kasi may yan tayong kilosan. Marami sa mga kababayan gusto na talagang tumulong sa gobyerno para labanan to. May mga tao sa gobyernong pinakulong na ng ombudsman. Dito yung proseso ng pagbabago nangyayari na. Sana ko tulong-tulong tayo kasi hindi ko kaya ng gobyerno itong laban na to. I think pwede niyang ayusin yung sistema. Pero kung manunuhol tayo, hindi natin gagamitin yung citizenship natin para sa
kabutihan, mahihirapan ho yung laban against katiwalian. So lahat tayo dapat tulong-tulong kasi medyo malalim ho yung malawak ho yung problema. So yung demand side ho, kailangan ho yung mga kababayan natin, wag na po nating tutularan, no. Sure, yung mga shortcuts. Pero ito, yung pangalawa ang medyo mas malaking concern ko at saka yun ang sentro ng mga flood control mess ngayon itong misuse of public funds na 66% ang dito lumabas sa survey ninyo. Ito dito pumapasok ito. Ito yung dapat talaga binabantayan ngayon ng ombudsman, di ba? So nasa kamay na po ng DOJ yan at saka ombudsman. Dito yung kamal-kamal ang perang nakukuha. So ibig sabihin, for now, yan siguro ang dapat ma-implement yung institutional reform na sinasabi ninyo ng ombudsman. Yes. Yun po, ombudsman, I think whole of government yan, kailangan ho merong ways. No? I think the government is going towards e-government, yung digitization, para wala na tayong middleman fixer. So the more we get into technology, the more that we open government processes up to transparency and accountability, mag-i-improve to. Pero yun nga, sinasabi ko lang, hindi ho pwede structural reform rin lang. Kailangan ho tayo mga kababayan, makilahok tayo, makialam tayo, sumama tayo dito sa bagong kilosan laban sa katiwalian by not doing corruption ourselves. Di ba? Kasi kailangan ho habang nagbabago yung sistema, tayo rin ho nagbabago rin ng ugali. Na pagpasok natin sa government agency, hindi natin tinatanong kung sino, pero kung ano yung proseso. Pagpasok natin sa government agency, hindi natin hinahanap yung fixer, kundi inaalam natin, ito yung mga proseso, ito yung dapat gawin. Pag sinundan may proseso, actually mabilis siya eh. Okay. Pero kung maglalagay ka, lahat ginugulo mo. Pati yung mga taong sumusunod sa proseso, ginugulo mo pagka naglalagay ka, pumunta ka sa fixer. Distorting yung effect niya eh. So ang idea is, all sides have to play a role here. And maganda to na activist yung ombudsman natin. At yung gobyerno natin nakatutok dito sa problema na to. You have to understand the president started the conversation and I think he wants to leave a legacy of at least bringing government or focusing on reforms, initial reforms towards ending corruption or at least minimizing it. Kasi whole of government ang approach niyan eh. Pero ako, so tulungan tayo dito dapat sa problema. Yeah. Nako Prof, very helpful itong nilabas nyo na findings nitong Okta Research para at least may gabay din, di ba, ang gobyerno how to treat itong corruption. Maraming salamat sa oras Prof. Thank you. Maraming salamat po. Okay, yan ho via Zoom si Professor Ranjit Rai, siya ho ang founder and president ng Okta Research. Mag-break lang ho kami. Huwag ko kayong alis dahil meron pa tayo mga interesting guests after our commercial break. Huwag ko kayong alis. Ang oras, 10:30.